eto, napakaganda ng pagbabalik natin ngayon kasi magaganda yung pag-uusapan natin. At siguro mga kababayan, uunahin ko na yung dalawang senador na mananamantala mga kababayan dahil alam naman natin 2025 ngayon. Election period mga kababayan at sa mga susunod na buwan ay magiging mainit na ang usapin sa politika. At eto mga kababayan, at alam din naman natin ngayong araw na ito, kasalukuyang nagaganap mga kababayan yung peace rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ang nakakapagtaka lang mga kababayan, eto hindi natin sinisiraan ang Iglesia ni Cristo dito dahil dati po akong INC mga kababayan. Dati po akong Iglesia ni Cristo. Way back 2017 mga kababayan, Iglesia ni Cristo po ako dati. So ngayon mga kababayan, eto, alam naman natin na nagaganap ngayon yung peace rally ng INC. At may nakita po tayong balita mga kababayan na meron po talagang mga politiko na mapangsamantala na gagamitin mga kababayan yung nangyayaring rally para para makapangampanya. Alam naman po natin mga kababayan na matindi ang labanan ngayon sa politika. At eto mga kababayan, kilalanin nyo yung dalawang senador na a-attend po dun sa peace rally at sasamantalahin po mga kababayan di umano yung peace rally ng INC. Ano po, so eto, pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po dito sa DZRH News mga kababayan na kung saan sabi po dito, dalawang senador dadalaw sa INC peace rally sa Maynila. Sino yung mga senador na yon? Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Lakay Raymond, sino tong dalawang senador na dadalo sa peace rally ng INC mamaya? RH28. Saka welcome ba sila sa rally ng INC? Baka naman welcome, Lakay. Basta wag lang mamumulitika. Baka ayaw nila ng mahaluan ng politika ito. Alam ko kasi mga kababayan, di ba nung nakaraan, nagbitaw ng salita yung mga host ng Net25. Sinasabi nila na yung iba, mga kababayan na may balak na masama dun sa rally, sa peace rally na may gustong pabagsakin, hindi welcome dun po sa peace rally ng INC mga kababayan. And then, may mga lumalabas din namang balita mga kababayan na yung gustong makijaming makisama at ang hangad ay kapayapaan, welcome po sila dun sa peace rally mga kababayan ng INC. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan na ito pang balita. Kung sila lang kay INC. Yun lang. Yun lang. Alamin natin mula kay RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, may dalawa na ngang senador na nagpayag ng interes na makiisa sa national... Yung isang senador mga kababayan, si Tolentino. Siya yung isa mga kababayan na nagpahayag ng pagsuporta mga kababayan dun daw po sa peace rally ng INC at balak pa nga ata mga kababayan di umano na pumunta dun sa peace rally. Sino pa yung isa? Tingnan nyo mabuti. Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa araw na ito. Ito ay sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanilang naging pahayag, ay ito ay tugon nila doon sa open invitation ng pamunuan ng INC. Huwag lang haluan ng politika ang nasabing pagtitipon. Ayan mga kababayan, yung dalawang senador mga kababayan na may open invitation daw po, yun daw po yung tugon nila. Nagbabalak pumunta itong si Tolentino mga kababayan at saka po itong si Bato de la Rosa. Alam niyo mga kababayan, kahit sabihin nilang hindi nila haluan ng politika yan, alam naman natin mga kababayan na ngayong panahong ito 2025, mag-e-eleksyon na mga kababayan, ilang buwan na lang magkakaroon na po ng midterm election. At alam naman natin mga kababayan na itong dalawang politikong ito ay kumakandidato ngayong 2025. Kahit sabihin nila na hindi mahaluan ng politika yan, imposible mga kababayan. Yung pagpunta nila dyan, interest din mga kababayan yung tinitingnan dyan. Dahil unang-una, si Bato de la Rosa ay re-electionist. At etong si Tolentino mga kababayan ay re-electionist at napakalaking bagay po sa kanila ang makita sila dyan sa peace rally mga kababayan para makakuha ng pagsuporta at boto. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Tuwiran ni Tolentino, napapanahon at mahalaga na merong paalala na merong unity dialogue gaya ng isasagawa ng INC. Ito ay sa kabila ng hamon na kinakarap ng ating bansa. Dahil sumasalamin din ito na kailangan ng pagkakaunawaan, pagtutulungan at maiwasan yung pagkakawatak-watak para sa pakanan ng mas
Kasi mga kababayan, eto ha, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. May mga nagsasabi na INC, etong si Tolentino. Okay, walang problema mga kababayan. Ang tanong, eto bang si Bato de la Rosa, INC ba ito? Eto bang si Bato de la Rosa mga kababayan? Ang hangad niya ba magkaroon ng kapayapaan? Kita nyo naman, nung mga nagdaan na taon, last year mga kababayan, nung 2024, kita nyo naman mga kababayan, sa glip na manguna sila sa kapayapaan, ano ang ginawa nila? Nagsagawa sila ng isang hearing para sirain ang imahe ng presidente. Yung PIDEA leaks mga kababayan na walang pinuntahan, umabot ng ilang hearing yon, pero wala namang napala ang taong bayan. Yun ba mga kababayan, ang tao na naghahangad ng kapayapaan? Alam naman natin mga kababayan kung ano rin yung dahilan at interes ng pag-attend ni Senator Bato de la Rosa dyan po mga kababayan sa peace rally kung sakali na-attend po siya. Kasi mga kababayan, kung etong si Tolentino ay INC, wala pong problema na umattend siya mga kababayan. Pero alam naman natin mga kababayan na election period ngayon, ilang buwan na lang, magkakaroon na po ng midterm election. At alam naman natin na tumatakbo etong si Bato de la Rosa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Marami na siyang layunin ng pagtitipon. Nagbigay-pugay itong si Tolentino sa pamunuan ng INC sa hakbang na ito at sana daw ay magsilbing inspirasyon ito para sa lahat na para magtulungan sa nagkakaisang Pilipinas. Sa panig naman ni Senator Bato de la Rosa, bahagi ito ng karapatang pang-demokrasya ang isasagawang National Rally for Peace ng INC. Inamin naman ito na umaasa siya na baka sakali naman at huwag nang matuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa naging deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado ng INC dahil hindi ito makabubuti sa buong bansa. Sina Tolentino at De La Rosa ay kapwa re-electionist sa 2025 national at local election, kaya nga lang si Tolentino ay kaanib ng administration slate samantalang si De La Rosa ay naiwan sa kampo ng mga Duterte. Raymond, Mayor. Sila ba yung magsasalita doon o a-attend lang? Mukhang dadalo lang, Mayor, kasi mukhang nakasentro sa pagdarasal at mensahe ng pagkakaisa yung magiging sentro ng pagtitipon ng base sa naging pahayag ng alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, yung panawagan ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan, wala namang problema doon mga kababayan. Pero ito lang yun sa atin. Lagi ko naman itong sinasabi na mas masarap magkaroon ng kapayapaan mga kababayan kung ang ating bansa ay mayroong accountability. Kung ang ating bansa mga kababayan ay mayroon pong transparency. Ano yung accountability mga kababayan? Ano yung transparency? Kung meron lang sana mga kababayan na mga politiko na mapapagbayad sa kanilang mga kasalanan, mas magiging maganda ang takbo ng Pilipinas mga kababayan. Mas magkakaroon tayo ng kapayapaan kung yung isang politiko na nagkamali, nagkasala, nakapangurap at hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan, doon natin at mapapanagot siya, doon natin makakamtan mga kababayan yung totoong kapayapaan. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, napakaganda na rin siguro na nagrally ang INC mga kababayan at nagpakita ng kapayapaan. Alam nyo, kaya lang kasi ito nabibigyan ng kulay dahil dun sa mga kaalyado nitong si Sara Duterte. Kaya nabibigyan ng kulay yan. At sinasabi na yung interest ng rally ng INC ay para dito po mga kababayan sa mga Duterte. Kasi nga, mismong yung mga kaalyado nitong si Sara Duterte sinasabi na yun daw pong rally mga kababayan ng Iglesia ni Cristo ay para protektahan daw etong si Sara Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Pamunuan ng INC Mayor at Elaine. Ayan, oo. So silang dalawa lang. Si Senator Bongo hindi kasama? Mukhang titignan pa yung schedule, Mayor, kasi kung magkaroon ng pagkakataon, baka sumama din o dumalo din. Dahil nga siyempre yung may mga nauna na silang mga schedule at yun ang kanyang titignan kung mapapasama siya doon sa pagtitipon sa araw na ito dahil ito naman, Mayor, ay hanggang mamayang hapon pa yung actual na program diyan sa Quirino Grandstand. Sino yung mga senador niya na nabiktima
ng Procap investment scam? Wala pang umaamin, Mayor. Baka sabihin, Senador, tatanga-tanga na. So ito mga kababayan, ibang usapin na to. Pero maliwanag ng sinasabi po dito na si Bato de la Rosa, si Tolentino, a-attend. Mga kababayan daw, di umano dun sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. At siguro naman mga kababayan, isasamantalahin, di umano ni Senator Bato de la Rosa yung pagkakataon para makakuha ng suporta at boto sa Iglesia ni Cristo. Alam naman natin mga kababayan ng INC, kapag ka-election time mga kababayan, one solid vote lang yan. Ano po ibig sabihin? Kung ano yung boto ng sinasabi ng nasa sa taas mga kababayan, yun po yung sinusunod ng mga nasa sa baba. Kaya nga one solid vote ang INC at napakalaking pagkakataon yan sa isang politiko kapag ka nakukuha niya yung tiwala at pagsuporta ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi malaking hakbang na yan mga kababayan para ma-survive yung kanyang political career. Ano po, lalo na kapag nakuha mo yung suporta ng Iglesia ni Cristo. At siguro mga kababayan, naghahangad etong si Bato de la Rosa na makakuha ng suporta sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaya medyo agresibo sila ngayon mga kababayan sa ganyang gawain na pagpunta-punta mga kababayan at pag-attend sa mga nagaganap na rally para makakuha ng simpatya at pagsuporta.